Hello. Happy 42nd anniversary. Kanina, nung paumpisa pa lang, feeling ko nasa Lasal ako o kaya Fatime no? Naka-green lahat Actually, church yan po yung ating topic ngayon. So, it's about unity. No? Nasa kabila nung pagkakaiba-iba natin, hindi nagiging dahilan yung pagkakaiba-iba natin para hindi tayo maging united o magkaisa para sa ating Panginoon. Ang church, isa tong organization Pagka ang isang church o organization nagkakaedad na, kagaya natin 42 years na. Actually may edad na yun Pansin niyo, ikumpara mo yung edad ng church sa edad ng tao. Di ba pagka ang tao nasa 40 anyos pataas na, may nararamdaman. Tama, mataas ang uric acid, mataas ang blood pressure, lumalabo ang mata. Ayan, sino dito yung nakaka-relate? Yan, sabi mo sa katabi mo, parang tayo na yun Ayan, nagkakaedad na Pero listen to this, sa organization, sa church, gaya ng church, ako nakita ko kapag tumatagal, habang tumatagal, lumalakas. Hindi kagaya ng tao kapag ang tao tumatagal, humihina. Ang organization, especially kapag na-prepare yung next generation, habang tumatagal, lumalakas. Tingnan niyo yung San Miguel Corporation. Di ba't ang lakas niya ngayon pagdating sa sa mga activities sa ating bansa? Siya yung nag-i-sponsor, siya yung gumagawa ng mga government projects. Pero ang San Miguel Corporation halos 100 years na po 'yan. Nung 18th century pa siya na itatag. So ang church ganun din, habang tumatagal 42 years na marami na na-experience na maganda at hindi maganda o pangit na experience, habang tumatagal lumalakas. Since itong church na ito, marami na akong na-experience from the past 42 years, naka-experience ng maraming conversions, naka-experience ng pagdi-disciple, naka-experience ng mga heartbreaking moments. Kaya umabot tayo ng 42 years. Listen to this. Ang church, para rin itong human body. Pansinin nyo, pagka ang tao natamaan ng infection, at yung infection na yan, na-survive nung tao, nagkakaroon siya ng tinatawag nating immunity. Tama po ba? Ang church ganun din Once na ang church masurvive niya yung problems of division, problems of false doctrine, problems of corruption, once na nasurvive niya yan, pagka nakadaan pa siya ng maraming taon, lalo na siyang lumalakas at kaya na niyang itong i-handle. Tama nga yung kasabihan na whatever cannot kill me makes me stronger. Tama po ba yun? Na anumang mga bagay na hindi ka kayang patayin, palalakasin ka. Tama po ba? So ang church, ganun din. Whatever cannot kill the church, will make it stronger. Ngayon, since nagamit ko na rin po yung human analogy o human body analogy natin, ang title po ng ating message ngayon, ito po, Unity and Diversity. Basahin po natin yung 1 Corinthians 12 hanggang 27. Ito po ang sabi ni Paul. Inihalin tulad ni Pablo yung organization, yung church, sa isang human body. Actually, ang church talaga, ito yung physical body ni Christ. Kasi si Christ nasa langit Katawan ni Kristo ang iglesia. So sabi po rito, the body is a unit. Ayan. Though it is made up of many parts, and though all its parts are many, they form one body, so it is with Christ. Sabi ni Paul, ang church daw ay iisang unit. Bagamat ito ay nagkakaroon ng iba't ibang bahagi gaya ng kamay, paa, ulo, tenga, ano bang ibang parts na yan, pero iisang unit lang sila. Sabi niya ganyan, Sa verse 13, sabi pa ni Pablo, for we were all baptized by one Spirit. You see how he connects yung kanyang next premise o yung next idea ni Paul? Sabi niya, ang argument dito ni Paul, gumagamit siya ng human body and at the same time, tinitignan niya yung common denominator ng bawat mananampalataya. Ano yung common denominator natin? We are all baptized by one Spirit into one body. Lahat naman tao tayo nabaptismuhan kay Jesus Christ Nabaptize sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ganyan, Ito pa ang sabi ni Paul, whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all given the one Spirit
to drink. Nakita niyo yung sabi niya, bagamat magkakaiba tayo, sabi niya, merong Hudyo, merong Griego, merong Pilipino, ayan, merong iba't iba yung socio-economic status natin, may mayaman, may pera, merong naghihirap, merong tama lang, merong average lang. Ang sabi ni Paul, lahat naman tayo ang common ground natin, ang common denominator natin si Jesus Christ eh. Sabi niya ganyan eh, no? So ang ginagawa dito ni Pablo, parang nire-refute niya o parang nilalabanan niya yung idea ng division within the church. Ano, sabi niya sa verse 14, dinugtungan pa po niya, now the body is not made up of one part but of many. Ito sabi niya, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang hindi lamang nag-iisang bahagi. Sabi niya, no? Sa verse 15, if the foot, ito na, kunyari, nagbigay na siya ng halimbawa, if the foot should say, because I am not a hand and I do not belong to the body. Na-realize niyo po ba itong sinasabi ni Pablo? Sabi niya sa Tagalog, paano kung yung paa sinabi niya, since hindi ako kamay, hindi na ako tao. Tama ba yun mga kapatid? Hindi na ako katawan ng tao. Kasi ang issue po, sa totoo lang po, sa Corinthian Church, merong isang particular gift na nais ng buong Corinthian Church. Yan po yung gift of tongues. Yung nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Oh. So yung iba hindi nakakapagsalita. So yung mga hindi nakakapagsalita, sabi nila, since hindi ako marunong mag-Greek, hindi ako marunong mag-Latin, hindi ako marunong mag-Hebrew, hindi na ako part ng church. So kinokontra ni Pablo itong kaisipan na ito na kapag hindi ka pa pala part ng music team, hindi ka na part ng church. Sa totoo lang church, pag hindi ka part ng music team or ng worship team, hindi naman po nangungulugan na hindi ka na part ng ating Panginoong Diyos o part ng church. Pagka ang kamay ba, hindi ba siya paa? Hindi na ba siya bahagi ng tao? Tama po ba, mga kapatid? So ito yung logic dito ni Pablo. Ito ang sabi pa niya, it would not for that reason cease to be part of the body. Porke ba't hindi ka paa, hindi ka na parte ng katawan ng tao. Sabi dito ni Pablo. And then in verse 16, sabi niya ganyan, and if the ear should say, yan, because I am not an eye, yan, sabi ng tenga, dahil siya hindi ako mata, I do not belong to the body. Nakita niyo po ito? Kapatid, tinitignan niyo ba ang tenga niyo pati ng katawan ninyo? Of course. It would not for that reason cease to be part of the body. Ayan. Kasi po, yung Corinthian Christians, mga kapatid, nagtatampo sila eh. Ay, hindi ako nakasama sa special number. Hindi na ako kasama sa church. Ayan. Hindi ako tinawag na backup. Hindi na ako part ng church. Ayan, Hindi ako kasama doon sa women's special number. Hindi na ako part ng church. Sa tingin niyo ba tama yung ganong logic? Actually, mali. Hindi ka lang part ng worship. Being not part of the worship team doesn't mean that you are not part of the church anymore, kapatid. Sabi niya sa verse 17, ito po, dinugtungan pa rin ni Pablo. Ito naman, if the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? Nakita niyo yan? Sabi ni Paul, sige, pagbigyan natin yung trip ninyo. Paano na lang kung ang lahat ng parte ng tao ay puro na lang mata? Ano ang sense niyan? Nakita niyo? Paano na lang kung puro tenga ang parte ng katawan ng tao? Ano ang sense niyan? Ano ang tawag diyan? Katawang tinubuan ng tenga. Ayan, Tingnan mo yan katabi mo, ayan. Imagine mo kung puro tenga na lang yan. Ano itsura niyan? Ano feeling mo? Baka mag-collapse ka sa takot, kapatid. Tama po ba? Kung puro tenga na lang ang katabi mo, ayan, baka magbaon ka ng cotton buds dito, mga kapatid. Tama po ba? Ganyan ang logic dito ni Pablo eh. Hindi niya, ang kinokontra dito ni Pablo, yung idea ng uniformity. Ano yung pagkakaiba ng uniformity sa unity? Ayan. Pag sinabing uniformity, pare-pareho tayo. Ayan. Yung damit, yung sapatos, kaya nga may tagtag yung uniform sa trabaho tsaka sa school eh. Di ba? Parehong puti, parehong itim yung pantalon, parehong black shoes, parehong nung bata kami ganyan ang uniform namin, pati gupit namin pinangingialaman kailangan 2x2 mga kapatid eh. So nakita po ninyo yan, Dito, sabi dito ni Pablo, ang church hindi dapat uniformity ang pinapauso. Dapat unity, even though meron tayong diversity pagdating sa sa iba't ibang skills, gifts and talents, sabi dito ni Pablo. Ito po ang sabi niya, if the whole body were an ear, where would the sense of smell be? Ayan, paano na lang kung ang buong katawan ng tao ay puro tenga? Sino ang mga amoy? Ayan, sino magsasalita?
Puro na lang tenga, puro na lang tenga, mga kapatid. Sa verse 17, ito po ang sabi niya, if the, 18, ayan. But in fact, God has arranged, sabi niya ganyan, the parts in the body that every one of them, just as He wanted to be. Ibig sabihin, yung pagkakaiba-iba pala ng katawan natin, kaya tayo may mata, may tenga, magkakaiba sila, ilong, may bibig, dinisenyo pala yan ng ating Panginoon. So kung dinisenyo pala tayo ng ating Panginoon, listen to this, church, ikaw ay nilikha niya ayon sa kanyang image, sa kanyang wangis. So dapat, i-appreciate natin yung ating katawan kasi yan yung ibinigay ng ating Panginoon. Sa verse 19, sabi pag ganyan ni Paul, if they were all one part, where would the body be? So nakita nyo, kung ang isang tao ay puro lang mata, paano itsura? Ano katawan yan? Ano ho? Sa verse 20, he further says, as it is, there are many parts but one body. So bumalik si Paul dun sa pinakaunang premise niya. Ano ho? That the church has many parts but one body. So kung ang tao may tenga, may mata, may ilong, ang church ganun din. May song leader, may drummer, may diakono, may elder, may kabataan, may mga malilit na bata, may kababaihan, may kalalakihan, may elders, may mga pastors, merong mga youth leaders, merong gumagawa dun sa taas, merong nagme-maintenance. So lahat po tayo, magkakaiba ng function, pero binubuo tayo ng iisang church lamang. Ano po? Pagdating po sa verse 21, sabi pa ni Pablo, ito naman, the eye cannot say to the hand, ayan, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Nakita po ninyo yung argument dito ni Paul? Hindi dapat, ang argument dito ni Paul sa verse 21, yung pagkakaiba-iba natin ay hindi dapat mag-result ng hatred towards one another. Our differences should not result in hatred towards each other. Nakita po ninyo yan, mga kapatid? Sasabihin mo, ay, hindi ka marunong kumanta, out ka. Ay, hindi ka marunong mag-preach, out ka. Lipat ka na lang sa ibang church. Ay, hindi ka marunong mag-drums, sintonado ka, out ka. Yan dito, ganyan po yung argument dito ni Pablo. Hindi pwedeng sabihin ng mata, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. May tanong po ko sa inyo. Nasabi mo na ba sa kamay mo na hindi mo siya kailangan? O hinampas mo na ba yung kamay mo? O kaya sa sobrang inis mo sa kamay mo, hinawakan mo yung kumukulong tubig, hindi kita kailangan kamay. Actually, hindi natin ginagawa yan eh. Pero the sad truth is that it happens in the body of Christ. Hindi ka namin kauri ng mindset, lumayas ka rito, kakaiba ang paniniwala mo. Iba trip mo, iba pormahan mo, hindi ka namin kauri. Ito pa ang sabi, and the head cannot say to the feet, I don't need you. Tama po ba, no? Actually, church, sa katawang tao, lahat naman ng parts kailangan natin. So kung kailangan natin ng isa't isa, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I need you. Ayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, how do I live without you? Ayan. Tapos dugtungan mo, I want to know. Ayan. Totoo po yan, mga kapatid. In verse 22, sabi pa ni Pablo, dinugtungan niya, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Ito ang problema sa Corinthian church. Yung mga miyembro nila na mayroong weaker ministry, weaker gifts, let me clarify this. When the Apostle Paul says gifts, dito sa context na ito, hindi po ito yung regalo na tinatanggap natin tuwing Pasko. Pag sinabi niyang gift, mga kapatid, talent, skills, kung ano yung alam mo, kung ano yung pwede mong maiambag sa church, yan po ang ibig sabihin ng gift. Ito sabi ni Pablo, on the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. Ayan, Sabi ni Paul, hindi niyo ba alam, church, minamaliit ninyo yung mga kapwa nyo Kristiyano na tagalinis ng CR, hindi nyo ba alam mahalaga ang ministry nila? Pastor, kayong mga pastor, kayong mga elder, huwag niyong hamakin yung mga diakono. Ayan.
Hindi ba't porke mas mataas ang function ninyo sa spiritual part, pero di nyo ba alam na ang mga diakono, ayan, sila yung mga umaakyat sa bubong para kumpunihin ang butas ng church. Ayan. Yung mga diakono, sila yung nagkakatay, nagluluto ng kakainin ninyo tuwing anniversary. Kaya don't underestimate yung mga deacons. O tama po ba? No? Kaya nga ang tawag ko sa mga kalalakihan po rito, LRT station na lagi mga kapatid, pag anniversary. Ano niyo ibig sabihin ng LRT station? Mga hilpuyat po yan, kasi hindi siya nakatulog, nagluto. Ayan, Third, ito sabi ni Paul, sabi niya, yung mga weaker parts ng katawan ng church, na akala nyong weak, hindi nyo ba alam, indispensable yan. Ibig sabihin ng indispensable, hindi mo pwedeng alisin. Tanungin ko kayo, ano sa parte ng katawan mo ang kinaiinisan mo at gusto mong alisin? Wala. Bagamat kinakainisan mo yung ilong mo, bagamat kasi malaki, pero ayaw mo namang alisin. Kasi pag wala kang ilong, di ka makakahinga. Tama po ba? Sa totoo lang, yung magkakaroon ng malaking ilong, advantage nga yan, di ka masusuffocate, mga kapatid eh. Tama po ba? Minsan naiinis tayo, yung mata ko, malaki. Ayaw mo nun, kapatid, malaki kita mo. Iniinis mo yung mata mo. Minsan sasabihin mo, yung mata ko parang may pagkadulig. Ayaw mo nun, doble kita mo. O minsan sasabihin mo, Pastor, naiinis ako sa mata ko, medyo banlag. Ayaw mo nun, hati ang kita mo, kapatid. Di baling duling, malaki mata, maliit mata, at least wag lang bulag, nagpa-function pa. Tama po ba? Sabi ni Paul, don't treat yung ibang parts ng katawan o ibang parts o sa ministry ng church na weaker kasi they are indispensable. Tayo nga kayo lang, yung mga kababayan, din na no? Ano yung mga parts ng katawan ninyo na lagi nyo dinidekorasyonan? Buhok. Particularly kilay. Kasi kilay is life. Ayan. Wag kayong mag-focus masyado sa kilay, mga kapatid. Kailangan mag-focusin tayo spiritual Kasi aanhin mo ang magandang kilay kung napunta ka sa impyerno. Tama po ba? Sa totoo lang, church, ang mga tao sa impyerno, walang kilay yan. Alam niyo ba kung bakit? Nasunog na Tingnan niyo to, listen to this. Ang problema ko minsan sa katawan natin, ito busy tayo kakadecorate ng kilay natin. Eyelash extension. Yan. Yung isang dangkal yung pilik mata mo, kapatid. Ang malupit, rebonded. Tapos may kulay pa. Biruin mo, naka-eyelash extension ka, rebonded, may kulay pa, kapatid. Tingnan ito, ang problema, ito binonggahan mo ng binonggahan yung kilay mo, yung pilik mata mo, pero ang problema, hindi mo napacheck up yung atay mo, ang taas na ng fatty liver mo, kapatid. Yan. Kaya nga ang salawi kain dyan, aanhin mo ang kilay na maganda kung ang atay mo'y nanlulupaypay na. Tama po ba, mga kapatid? Hindi, anong argument dito ni Paul? Balik tayo doon sa sinasabi ni Pablo, Kung minsan ang church, masyado natin pinagpopokusan yung panlabas na anyo, yung decorations, yung masyadong, yung bang masyadong visible na ministry, samantalang yung mga weaker ministry na akala natin, kagaya nung paglilinis, kagaya nung pagpe-pray, kagaya nung pagdi-disciple, kagaya nung pag-visitations, akala natin weaker yan, pero sabi ni Paul, actually they are indispensable. Mag-isip po kayo ng isang human part or human part nga na walang pakinabang sa atin. Lahat may pakinabang. Buhok, malaki pakinabang yan. Kuko, may pakinabang yan. Di ba? Ano gamit nyo sa kuko nyo? Pangkurot, mga kapatid. O kaya pang ganon. Actually, kaya nga minsan, di ba, may mga, may mga institution pa nga na, ang forte nila, pagpapaganda ng kuko. Di ba, mga kapatid? Kasi nga, hindi lang kilay is life. Kuko is also life, mga kapatid. Ayan, So sabi ni Paul, on the contrary, yung mga body parts that seems weaker, hindi nyo ba alam, indispensable yan. Ayan, sa verse 23, sabi niya ganyan, and the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. Nakita nyo to?
yung mga part na tinatrato nating honorable, ano yung mga honorable part na mga inaano natin? No, gaya nga yung eyelash, kilay, kuko. Akala natin tinatrato natin ng with special honor, ano po. And the parts that are unrepresentable are treated with special modesty, sabi ni Paul. Oh, listen to this. Bilang tao, mga kapatid, may matutunan tayo dito pagdating sa sa health eh. Sabi dito ni Paul pala, wag lang yung visible parts ng katawan mo ang pinapaganda at pinagpupukusan mo. Dapat pala, sabi ni Paul, pinapaganda mo rin, kapatid, yung internal organ mo. Oh. 'Di ba? Hindi lang yung mata, hindi lang yung mga alam mo yung pampahid, pampaganda, yung glutathione, yung malatayon, hindi lang yun ang kapatid no? Kailangan kamustahin mo rin, kapatid, ilan na ba yung blood pressure ko? Gaano na ba kataas yung cholesterol sa katawan ko? Ayan, yung uric acid ko. Oh, yan, tama po ba? At hindi lang yan. Merong ang human body kasi kung titingnan natin dito sa sinasabi ni Paul, merong panlabas, merong panloob, pero merong spiritual. Tama po ba? And then in verse 24, the Apostle Paul further says, while our presentable parts need no special treatment. O nakita nyo ito? Yung mga presentable parts daw, sabi niya, pinababayaan nyo na lang, no need for special treatment. Ito sabi niya, but God has combined the members of the body and has given greater honor to the parts that lack it. Ano ibig sabihin nito? Ang katawan natin, pagka mahina yung isa nagko-complement. Di ba? Yung isa parang nag-a-adjust para tulungan yung nanghihina. O di ba pagka ikay nanghihina yung paa mo, ano ginagawa mo? O kunyari, di mo maipadyak yung kaliwang paa mo, ano ginagawa mo? Di ba minsan, lahat ng pwersa ng paglalakad mo, ginagawa mo, nilalagay mo sa kanan. Nagkakandirit ka, sasaklay ka, gagamitin mo yung kaliwang kamay mo para gamitin mong panghawak ng saklay para ilakad at ilagay ang buong pwersa ng katawan mo saan? Sa kanang paa mo. So ganyan po yung sinasabi po niya rito. And then in verse 25, Paul says, so that there should be no divisions in the body. Ayan, ano sabi ni Pablo? Ngayong nalaman na ninyo yung kahalagahan ng bawat isa sa inyo, ano pa ba ang reason? Is there any reason for you to divide? Sabi ni Paul. Is there any reason for you na mag-break down yung church? Ang nakakalungkot sa church, kapatid, nahati na, ito pa, yung pagkakahati na, nahati pa ulit. Biro mo nahati na, nagkaroon pa ng subdivision. Ang tawag po dyan, mga kapatid. Pero ano sabi ni Paul dito? But that each part should have equal concern for each other. Ito ang tanong. May concern ba kayo every moment that something in your parts of the body hurting? Yung buhok mo nga lang madampi lang sa apoy ng lutuan di ba? Di ba napapaganong ka paano pa kaya kung yung balat mo, yung paa mo na damaged, na injured? In the same way, ganyan din po tayo sa church. Pagka na-injured, at ako, ang pinakaayaw ko ma-injured sa church, alam niyo kung sino, mga kapatid, yung drummer. Nag-iisa na lang yan. Ako po, parang awan natin. Hanapan natin ang kapalitan na yan. Ito pinaka-iingatan ko si Kim. Kasi pag ito na injury, sino ang papalo? Kasi pag ako pumalo, hindi palo ang gawa ko, hataw, mga kapatid Ayan, So yan, ingatan natin. Ingatan natin yung bawat isa. Tama po ba? And then in verse 26, sabi po niya, ito if one part suffers, every part suffers with it. Kahit hindi nyo totoo, sabi ng children's department, wala na silang taga-awit, wala nang aawit sa worship team, mas malakas na ngayon ang kids department. Hindi ba tama hindi ba't mali yung ganon? O ibalik mo sa logic sa tao. Yes, napilay yung kanang kamay, sabi ni kaliwa. Walang part ng katawan mo ang nagre-rejoice every moment that the other part of your body got injured. Sabi pa niya ganyan, if one part is honored, every part rejoices with it. Tama po ba, mga kapatid? Di ba pagka sinabi ang ganda ng mukha mo, di ba tuwan-tuwa yung tenga mo? Pag sinabi, ang ganda ng mukha mo, di ba yung ngiti mo minsan umabot dito, mga kapatid? Tapos yung dimple mo lumalaking ganyan, parang nagiging beke na, kapatid.
No, di ba tama ho yun mga kapatid? If one part suffers, yung ibang part nagsasuffer. Pero if one part is glorified and honored, they rejoice because of it. O, tama po ba? So ganun din tayo dapat sa church. Pagka nagbo-boom yung kids department, dumadami yung mga kabataan, dapat natutuwa ho tayo. No? Ang problema nakakalungkot, sa ibang church, pag dumadami yung kabataan, yung mga matatanda nagagalit. Naku, dumadami yung mga kabataan, ang iingi magpatugtog ng mga yan. Ang sasakit sa tenga ng mga music nila. Patugtugan pa lang, planet shaker na. Ayan. Kasi ang gusto namin mga matatanda, yung mga silent. Ayan. Dapat to mga kapatid, pag dumadami yung mga matatanda, pag dumadami yung mga senior, natutuwa po tayo. If one part suffers, we also suffer. If one part is glorified, dapat nagre-rejoice din ho tayo. Ano? And then sa last verse, sabi ni Paul sa verse 27, now, you are, sabi niya, you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Tinapos na niya yung analogy niya. O ngayon, kayo mga Corinthians, sabi niya ganyan, isa kayo sa parte ng katawan ni Kristo. So nag-iisa lang kayong katawan ni Kristo as a whole, sabi niya. Okay, ano po yung lesson na pwede nating matutunan dito? Okay, balik tayo sa outline. Listen to this. Bisa na ho natin. Ano? Sabi po rito, ayan, ano, how human body works. Okay, ano, merong apat na bagay. Listen to this. Sino ang control of command? Number one, in a human body, in the same way in the church, there is a control of command. Alam niyo kung sino ang control of command ng church? Si Christ. Kasi sabi sa Ephesians, Jesus is the head of the church, as the husband is head of his wife. Sabi nga ni Pablo, no? So in the same way, ang lahat ng control, ng command dito, vision, yung direction na pupuntahan ng church, hindi nanggagaling sa pastor. Hindi nanggagaling sa mga kabataan, nanggagaling kay Kristo sa pamamagitan na nababasa natin sa Biblia. Tama po ba? So in the same way, ang human body, there is also control of command. Ayan, ano? Sino nagko-command sa human body? Talampakan po ba mga kapatid? Brain. Tama po ba? No? So yung brain, kung ano yung sinasabi ng brain, yun yung ginagawa ng kamay. Kapag ka ang stomach, nakaramdam na ng gutom, magsisignal yung stomach ng message sa brain, sasabihin naman ng stomach, nagugutom ako, sasabihin naman ng brain, okay, feet, hand, punta ka sa kusina, kakain tayo, buksan mo si mouth, ganyan. Merong control of command. O pangalawa po ito, merong communication. O di ba minsan pagka giniginaw ka, ano sinasabi ng brain? Oy, giniginaw ka, mag-sweater ka. O ganun din ang human body, ganun din ang human body, and ganun din yung church. Mga kapatid, there is a command. Mga kapatid, ano yung command ng Panginoon natin? Go and make disciples, ano, mag-win ka, mag-consolidate ka, ayan, love one another. Ang daming mga utos ng Panginoon, eh, no? And then yung pangatlo po, there is an interdependence. No? Di ba, iba yung digestive system, iba yung circulatory system, di ba? Iba yung respiratory system ng katawan ng tao. Iba yung function ng liver sa heart. Ang function ng heart, nagpapump ng blood para umikot yung dugo sa katawan natin. Ang liver sumasala doon sa mga toxics ng katawan natin. Ano? So merong interdependence. Yan yung pang-apat, bawat part ng katawan ng tao, merong reliance with each other. Ano po? Ibig sabihin, nagtitiwala si brain sa mga binti niya na siya ay makakapunta sa SM. Di ba mga kapatid? So this is how the human body works. And at the same time, based dun sa logic and sa analogy na ginamit ni Pablo, sa human body, ganito rin yung kung paano mag-work ang church. So there is a control of command, there is a communication, there is an interdependence, and there is reliance with each other. Ano? Ito, gusto ko rito, church, yung communication. Ano? Pagdating nung anniversary, nag-meeting po lahat kami rito, nagkaroon agad ng communication. Ano yung mga pangangailangan? Ilan yung lulutuin? Sino-sino yung gaganap ng ganito? Merong communication. Tama po ba? Ano? Ngayon next, sabi ko nga po rito, ano yung mga pwede nating matutunan? Sige, ano naman na? Next, ito po. Ano yung lesson na pwede nating matutunan? Number one, ito. We need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi mo pwedeng sabing, hindi kita kailangan, umalis ka sa buhay ko. Ayan. Hindi pwedeng sabihin ng mga elder, Pastor, lumayas ka, hindi ka namin kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng drummer sa song leader, lumayas ka, hindi, nilalaglag mo lagi ako sa kantahan. Ayan, hindi pwede yung ganon, mga kapatid. We need each other.
Ayan, sabi mo sa katabi mo, I need you, baby. Ayan, ano, we need each other. Ano, kailangan ko kayo, kailangan nyo ako. Ayan, so mangailangan tayo sa isa't isa. Kailangan natin ang isa't isa. Tama po ba? Hindi pwedeng sabihin nung kamay na hindi niya kailangan yung paa niya. Ano, at lalong hindi pwedeng sabihin ni talampakan na hindi niya kailangan ng utak niya. Tama po ba mga kapatid? Lahat po ng parts natin, kailangan natin ang isa't isa. Ano po? Pangalawang lesson po na pwede nating matutunan, ito po. We should respect and value each other. O di ba't vina-value natin yung bawat parte ng katawan natin? Minsan, yung may kakilala ko, sabi niya sa akin, Pastor, gusto mo bang magpa-puts pa? Sabi ko, mukhang mahal yan ah. Hindi, ako na bahala, sagot ko, sabi sa akin. Sa totoo lang, kaya ako nahiyang magpa-puts pa. First time eh. Tinignan ko yung paa ko. Actually, inamoy ko nga palihim eh. Sabi ko, baka may something ah. Baka walang anointing, may amoyting, sabi ko. Tinignan ko yung kuko ko. Sabi nung kakilala ko, sige na, huwag ka nang mahiya. Nihiya ako eh, kasi dumi ng paa ko eh, nakachinelas lang ako eh. Talaga nakachinelas ako literally, galing akong pagbabike, yung paa ko, basang-basa ng pawis, binudbura ng alikabok. So sabi niya, puts pa. Di, sige na nga, try ko na nga. So habang pinuputs pa ako, nakaganon ako eh. Para akong inooperahan. Kasi nahiya ako eh. Nakita ko yung tubig, naku, dumidilim na. Pinuts pa ako. Alam mo, pagtapos nung pagkakaputs pa sa akin, ang ganda nung paa ko ah. Dati parang paa ng manok eh. Ngayon ano na eh. Paa na ng artista, sabi ko, ayos ah. Pag uwi ko sa bahay namin, hinihimas-himas ko yung paa ko eh. Ang kinis na sabi ko ah. Kasi alam nyo ginawa pala niya, parang nilihan niya eh. Oo, natanggal yung mga kalyo, ginupit yung mga... Ewan ko, may mga tinanggal siya eh. Parang nilibagan niya eh. Tapos minasahe niya. Pagtingin ko doon sa talampakan ko, namumula-mula, parang rosy cheeks ah. Alam nyo, after that, na-realize ko, parang mas makinis pa yung talampakan ko sa mukha ko. Ayos ah. Sabi kong ganun eh. Oh. Then, in the same way, church, ang challenge sa atin, listen to this. Kung may mga tao nga that they value yung mga weaker parts nila, o kagaya nga ng talampakan, alam nyo, church, dapat dito sa church, i-value rin natin yung mga taong gumagawa. Alam nyo yung mga... Ano tawag dito? Yung parang paghuhugas, yung mga ganyan, mga kapatid, yung mga manpower ng church, dapat itrato rin natin eh. Hindi lang yung spiritual eh. O, tama po ba? Dapat po mga kapatid, hindi lang yung pastor ang pinapakain. Dapat ang pinapakain din. Ito, si Kuya Sarge. Tama po ba, Sarge? Oh. Kaya lang ito kasi ayaw kumain ng mga karne ito eh. Puro gulay ang kinakain ito eh. Vegetarian to eh. Oh. Ayan. So listen to this. We should respect and value each other. Oh, tama po mga kapatid. Ano? Pangatlo po, ito po yung pangatlong sabi ni matututunan natin. We should care and sympathize with each other. Ayan. Sabi nga ni Paul, di ba't pagka may masakit sa'yo, halos hindi na makapag-function yung buong katawan mo eh. O di ba't nasubukan ninyo ito? Sumakit ang ipin mo, umabsent ka sa trabaho. Kung minsan iisipin natin, ano ba yan ang arte-arte? Sumakit lang ang ipin, absent na agad. Eh, hindi mo kasi alam kung gaano kasakit ang ipin, kapatid. Di ba? Pag masakit ang ipin, yung sakit niyan, talagang magkakaroon ng dysfunction yung ibang part. Pati yung pag-iisip mo, mahihirapang mag-transact yung mind mo. No? Kasi nga may masakit eh. Sa church, tandaan nyo mga kapatid, dapat ganyan din. Pag ang isang kapatiran nagsasuffer, dapat nalulungkot ka. Ang problema sa ibang church, hindi ganun eh. Pag nagsasuffer yung ibang kapatiran, yes, ayan na, tumatalab na yung sumpa. Karma is real. Minsan gumaganon pa mga kapatid eh. No? Dapat doon mga kapatid, pinagpe-pray, naiiyak din tayo, nakikidalamati tayo, nagsasuffer tayo, hindi tayo nagre-rejoice. Tama po ba mga kapatid? Kasi parte ng katawan mo yan eh. Tama po ba? No? So we should care and sympathize
with each other. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, nakikiramay ako sa'yo. Ayan. Ano? Okay, pang-apat po. Ayan, pang-apat. Okay, ngayon itong challenge. Ano? Ano-anong bagay yung mga pumapatay ng unity? Ako nalulungkot ako sa nangyayari sa sa political aspect ng bayan natin eh. Biro mo yung unity team nung kampanya, solid na solid sila, pero ngayon nagsisiraan sila. Ano? Nakakalungkot po. Ano? So ito yung apat na kapansin-pansin na nakakasira ng unity. Number 1 ito, complaining. Ayan, yung reklamador. Alam nyo ba na ang taong reklamador, yan yung pinakapangit kasama? Sa totoo lang. Oo. Linibre mo na nga ng Jollibee, sasabihin, ano ba yan, ang liit ng chicken, mas malaki pa yung tagkikinsi sa kanto. Kaya libre na nga lang, nagre-reklamo pa. Mga kapatid, ano ba, nilibre mo sa McDo, punta kayo sa McDo, ano ba naman dito sa McDo, ang init-init, para namang di nagbabayad. Reklamo ng reklamo, nilibre mo ng sasakyan, ano ba yan, traffic. Lahat na lang complain ng complain. Ano, church, we should stop complaining. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang gagawin yan, ha. Ayan. Pangalawa ito, comparing. Ayan. Yung lagi kang nagkukumpara. Actually, tingnan nyo to, no? Pagka ikaw palagi kang nagkukumpara o palagi kang ikinukumpara, ayan, hindi ba't nakakainis din, mga kapatid? Ano? Ibig sabihin ng comparing, dapat ganito kagaya nun. Hindi ka dapat ganito kasi good ka dapat. Ayan. Palagi ka na lang kino-compare. Alam niyo po, church, pag tayo naman ay lagi nakikinig sa mga pagkukumpara sa atin, natatanggal na ho sa atin yung natural, natural na pagkatao natin eh. It is simply because we are forced to become the people that we are compared to. Tama po ba? No? Napipilitan kang, kailangan magaling din ako kumanta, kailangan magaling din akong pumorma, kailangan ganito rin ako. Nakaka-pressure kaya pagka kayo kinukumpara, mga kapatid. Nawawala na yung uniqueness mo, nawawala na yung talents mo kasi nga naikukumpara ka na na nape-pressure ka to become the person na kung saan ikay ay kinukumpara. No? Ito po yung pangatlo, criticizing. Ayan. Maganda ma-stop na rin yung criticism na yan eh. Tama naman, tagal-tagal mag-umpisa ng gawain, late na. Ayan. Ano ba naman to? Late na naman. Ayan. Stop criticizing. Ano naman to? Palagi na lang ganito ang sinasabi. Criticizing. Alam niyo mga kapatid, ang taong palaging nagki-criticize, critical yan. Tama po ba mga kapatid? Kaya kung kung ayaw mo maging critical, stop criticizing. Ayan, ano. Ito yung pang-apat, siguro bago yung term sa inyo, charlatanry. Ayan, ano. Actually, ang root term niya, charlatan. Ibig sabihin ng charlatan, nagmamarunong. Di ba nakakainis kasama yung gano'n, yung nagmamarunong, ano? Yung bang di naman marunong kumanta pero tinuturuan ka. Ayan. Hindi naman marunong kumanta, tinuturuan ka. Dapat ito yung voice mo. Ayan. Ang tawag dyan, charlatanry. Ano? Merong isang churchman, actually siya naging youth leader. Ito nakakatawa no? Pinatawag ko kayo, sabi niya sa kanya mga officer. Ito yung meeting natin. Kaya ako kayo pinatawag upang pakinggan ang inyong mga saloobin at mga advice o mga suggestion, sabi niya. Kasi your suggestion ay aking binavalue, sabi niya ganyan. I value your suggestions. So ito na, nag-meeting na sila. Lahat ng mga kasama niya sa meeting, nagbigay naman ng suggestion. Ang ending ng meeting, yung sarili pa rin niyang suggestion ang nasunod. Yan, mali ang suggestion mo, mali ang suggestion mo, mali ang suggestion mo, tama ang suggestion ko. Ayan, tanong, nagpatawag ka pa ng suggestion, mga kapatid, tama po ba? Ano? Yan po ang ibig sabihin nung charlatanry, mga kapatid. Ayan, dito na ho tayo magtatapos. Okay, conclusion, listen to this. Meron tatlong bagay. Ito po, no one has all the gifts. Ayan. But all have different gifts. And no gifts has been given to all. Okay, himay-himay natin, Wala po ni iisang tao, ang walang gift. Tingnan mo yung katabi mo. Kahit hindi part ng worship team yan, marunong kumanta yan. Baka iba dyan, may mas mataas na boses, mas magandang boses pa. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, lumantad ka na. Kasi kailangan ka.
Tingnan mo yung mga kabataan katabi mo, baka iba dyan marunong mag-drums. Sabi mo, mag-volunteer ka na, parang awa mo na. Ayan. Listen to this, no one has all the gifts. Wala pong nag-iisang tao, ang lahat ng gifts siya na lang. Siya na lang ang anak ng Diyos. Ang Lord, nung nagbigay ng talents, sinaboy niya yan. Tanong mo sa katabing, buti may nasa luka pa. Ayan. May talents tayo, may gifts tayo, mga kapatid. Ako po, wala akong talent sa pagkanta at sa pagtugtog eh. Maging sa sports, wala rin akong talent. Hindi ko alam kung anong talent ko. Na-discover ko lang ang talent ko pala, sasalita, explaining things. Pero alam nyo ba, mahihain ako. Oo. Naniwala kayo? Mahihain nga ako. Hindi, totoo. Personally, mahihain ako. Naging makapal na lang ang mukha ako nung naging pastor ako, mga kapatid. Pero sa totoo lang, nung bata ako, mahihain ako. Hindi na ako sasalita, hindi ako nagre-reklamo. Inaapakan na ako ng kaklase ko, nakaganon pa rin ako, mga kapatid. Mahihain talaga ako eh. Ngayon ko na na-overcome yung weaknesses ko as a mahihain. Ito po ang sabi, but all have different gifts. Ayan, lahat ho tayo, meron tayong different gifts. Tama po ba? Ano-ano yung mga gift natin? Pag-awit, pagtugtog. Yung iba, gift nila yung pagiging masipag sa trabaho. Yung iba, ang gift nila yung attitude. Di ba? Tapakagandang gift yung attitude, mga kapatid. Ito po ang sabi yung last. And no gift has been given to all. Ayan. Ibig sabihin, lahat po tayo unique and special, mga kapatid. Dito na pangalawa. Unity and diversity happens when each of us is willing to work in our own function and not seek to perform in a role which we were not made. Ibig sabihin nito, church, nangyayari po yung pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba natin, nangyayari po ito kapag tayo ay willing mag-work doon sa gifts, talents, and skills na binigay sa atin ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? In short, gawin mo yung assignment mo. Gawin ng iba yung assignment nila. Galawan ng iba kung saan siya dapat gagalaw. Magfa-function yung iba based on their positions and functions, mga kapatid. Yung iba magpe-perform based on their functions. Don't perform, don't you ever na magpe-perform ka sa isang function na hindi naman talaga dapat sa'yo. Tama po ba? Kaya nga po nung may meeting dito, nung nakaraang linggo, nag-meeting sila about anniversary. So nakarinig ko yung mga meeting nila. So pansin ko, sabi ko, mukhang sila na lang dito. Kasi sa managerial position yung mga nagmi-meeting eh. Una-una ang pinagmi-meetingan yung budget yung gagamitin sa anniversary. Umalis na ako kasi wala naman talaga akong budget, mga kapatid. Tsaka hindi ko talaga forte yung managerial position dito sa church. Ang meron yan, si chairman, sila Kuya Jun, yan, sila Ate Rose, yun yung mga marunong, yung mga kababaihan. So ang ako lang, ang pinapakialaman ko lang dito, yung spiritual aspect, tsaka yung vision, yung gagawin po ng church. Sa pagdating nga na sa kids department, hindi ko rin pinapakialaman yan eh. Ayan, bahala kayo, sila Jame, yung mga teachers, pati sa worship team, yan, bahala dyan sila Ate Ling. Pagka nagtatanong lang sila kung anong kakantahin, nagsasuggest lang naman po ako, mga kapatid. Pero kung tatanungin po nila kakanta ako, hindi na lang po, mga kapatid. Ayan. So, ibig sabihin, gagalaw po tayo kung ano po yung ating position. Di ba sa basketball may mga position yan, mga kapatid? Di ba pag matangkad ka, ang tawag sa'yo, center. Pag maliit ka, ang tawag sa'yo, guard. Pagka tama lang, forward, mga kapatid. Di ba? So, hindi naman pwedeng yung sentro magdadala ng bola, dribble. Maaagawan niya kasi madaling agawan ng malaking tao. At hindi naman pwedeng maging rebounder yung 5-footer lamang, mga kapatid. Baka pitikin lang yan ng 6-footer. Tama po ba? So, sa basketball, ganun din. They are functioning based on their own positions na ibinigay. Tama po ba, mga kapatid? Ito na, last thing. Ito po. Nobody is more important than the rest of us. Sabi to ni Ray Kroc, yung may-ari ng McDo. Sabi niya ganyan, wala ni isa man sa atin ang pinakamahalaga. Bagkus ang pinakamahalaga dito sa company, tayong lahat. Ayan, So church, tayo po'y tumayo, I suggest, mga kapatid, para magkaroon tayo ng unity, the best way for us to have unity in this church, alam niyo po kung hubarin mo yung sarili mo sa buhay mo. Kailangan madrain yung selfishness sa'yo eh.
madrain yung pagiging selfish. Ayan, ano. Ano ibig sabihin ng selfish? Ito palagi kong sinasabi. Karamihan po ng kasalanan ng tao, ang pinag-ugatan, selfishness. Bakit ka nagagalit? Na-offend ka eh. Bakit ka nagre-revenge? Nasaktan ka eh. Nakita yung selfishness. Bakit ka madamot? Hindi, gusto ko ako lang meron eh. Bakit ka ma-pride? Selfishness. Ano? So ang pinakapanganay ng kasalanan, pinakapanganay ng masamang pag-uugali, lahat yan ang pinag-ugatan, pagiging makasarili. Bakit ka unforgiving? Nasaktan ka eh. Selfish ka eh. Bakit ka gumaganti? Nasaktan ako eh. Selfish. Bakit ka mayabang? You want to elevate yourself. Selfishness na naman. So everything ng kasalanan po ng human, ang pinag-ugatan, pagiging selfish. Alam nyo, yan ang nais ng Panginoon sa atin, mawala yung selfishness sa buhay natin, mapalitan ng Christ-likeness. Tama po ba? Yung bang habang tumatanda ka sa faith mo, nagiging less ka na sa sarili mo at nagiging more na si Christ sa'yo. Ano ho? Parang yung water dispenser nga, di ba? Pagka sinalpak mo yan sa, yung tubig, yung bilog, ilalagyan na ng tubig, water container rather, pag sinalpak mo yan sa water dispenser, anong itsura niyan? Unang-una, punong-puno pa ng tubig yan eh. Pero habang ginagamit yan ng mga tao, nababawasan ng tubig, napapalitan ng hangin. Ganon din dapat ang Christian. The moment that you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, dapat yung sarili mong agenda nababawasan na, nawawala na, nade-drain na. To the point na pumapasok yung hangin, yung Holy Spirit, si Jesus Christ, at nagtataka ka, hey, iniinis ako pero hindi na ako naiinis. Hey, hindi na ako magkatanim ng sama ng loob ah. Hey, parang nakakapagtimpi na ako ah. Uy, hey, parang I began to understand people. Hey, parang nakakapag-sympathize na ako ng kapwa. Kasi nga, nabawasan na yung sarili mo, tapos nadagdagan ka na ng Holy Spirit, nadagdagan ka na ng Christ-likeness sa buhay mo. Siguro kung lahat o tayo ganyan, Lord, lahat kami i-strip off namin yung sarili namin. Aalsin namin yung kanya-kanya naming corona, Panginoon. Gagawin namin yung ginaya mo. Magsusuot kami, Lord, ng crown of thorns. Ang ibig sabihin po ng crown of thorns, crown of suffering for other people, crown of humility. Siguro ako naniniwala, ang church mag-unite. Dito na po ako magtatapos. Ano pa ang purpose ng church? Actually, when we say church, galing ito sa Greek term na ecclesia. Kaya nga dyan nanggaling yung salitang Spanish yata o Tagalog na iglesia. Church. Pag sinabing ecclesia, di ba, out of. Yun ang ibig sabihin ng ecclesia, out of. You are called out of. So nung Roman Empire, ginagamit yung term na ecclesia sa mga taong sa mga taong merong high standard sa buhay, sa mga taong may talent, sa mga taong may gifts. Siguro magagamit natin itong term na ecclesia, kunyari sa grade 6. Ang ecclesia ng grade 6, yung star section. Kasi yung star section, yan yung ipanlalaban mo sa ibang section to compete pagdating sa academics. Yan, ang tawag dyan, ecclesia, star section. In the same way, church, tayo bilang part ng church, we are called by Jesus Christ to become His star section, to become His secret weapon in this fallen world. Tandaan po natin, let us go back to the original history ng sangkatauhan. Sa Genesis, nilikha ng Panginoon ng sangkatauhan ang tao, maging ang Garden of Eden, yung paradise. Ang ganda, perfect lahat, perfect environment. Kaya lang because of free will, pumasok yung demonyo, pumasok yung kasalanan, so nakorrupt yung perfect yung perfect environment. Sa totoo lang, nung nakorrupt ng perfect environment, pwede namang sabihin ng Panginoon, gawa na lang ako ng ibang uri ng tao. Gawa na lang ako ng ibang uri ng creature. Sige, let Adam and Eve go to hell with the devil. Pwede naman ganoon na lang gawin ng Panginoon eh. Pero dahil sa mahal ng Panginoon ang sangkatauhan, nung nag-procreate si Eva at Adan at dumami, tayo po yung naging descendants niya. Ang sabi ng Panginoon, di, mahal ko pa rin yung sangkatauhan, kahit na nagrebelde yan, kahit na nagkasala yan, kahit na iniwan ako niyan. So ang ginawa ng Panginoon, His move, pinadala niya si Jesus Christ from heaven to earth, from heaven to earth, para tubusin yung earth, tubusin yung sangkatauhan, tubusin yung sanlibutan sa kanilang pagkakasala. Kaya lang, of course, hindi naman lahat ng tao magre-respond doon sa ginawang kamatayan ni Jesus Christ sa cross, sacrifice niya.
May mga ilang tao ang nag-respond. At yung mga taong nag-respond, sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun. Ang tawag sa atin ni Jesus Christ, church, ecclesia, star section, secret weapon sa society. Ito na nangyari. Nung namatay si Christ, ito na, nabuhay siya, di ba? Tinatag na niya yung church. So nangyari, dinisciple niya yung 12 alagad niya. Pagka-disciple niya ng 12 alagad niya, umakyat na si Jesus Christ ngayon. Ngayon, wala na si Jesus Christ ngayon. Wala na yung physical body ni Christ kasi nandun na sa taas, sa langit na ulit eh. Alam niyo kung ano na lang ang naiwang memory ni Christ dito sa lupa? Yung church. Tayo. In short pala kapatid, kung merong pag-asa ang mundo para mapabalik kay Lord, alam niyo, hindi politiko, hindi artista, hindi entertainer, yung church na iniwan ni Jesus Christ. Alam niyo, tayo po dapat yung mag-extend ng grace, ng love, ng kindness ni Jesus Christ to this broken world. Ako nalulungkot ako whenever I see people, I see families getting broken, kapatid. Nalulungkot ako kapag nakakita ko ng mga kabataan na nasisira ang buhay. Nalulungkot ako pag may nakakita akong mga, alam niyo, yung mga naghihiwalay. Pati nga mga artista pag naghihiwalay, affected din ako, mga kapatid eh. No, nakakalungkot, church. Pero ano ba ang pwedeng gawin ng church with this brokenness ng sanlibutan? Alam niyo po kung ano? Is to declare our hope and faith in Jesus Christ. Is to declare the salvation, the redemption that we had in Jesus Christ. Is to extend the love of Jesus Christ to these broken people. Tayo yung dapat tumulong, yung magmahal, yung yumakap, yung manalangin sa mga taong ito, mga kapatid. Tayo yung church, tayo yung star section ng Panginoon, mga kapatid. Kaya lang ang problema, ang daming church ngayon, ang iniisip langit agad eh. Second coming na. Yun agad ang iniisip eh. Kapatid, pa-deploy pa nga lang, langit na agad ang iniisip. Tama po ba? Alam nyo, ang ano natin, ang purpose natin, o ang mode natin, hindi pag-escape eh. Hindi pag-separate sa world eh. Ang purpose natin, hindi naman pag-compromise sa world eh. Ang purpose natin ito, ang mode of galawan natin, ito, infiltration. I-infiltrate natin yung sanlibutan nang sa gayon ma-influensyahan natin sila, ma-share natin yung pag-ibig ni Christ so that when they believe in Jesus Christ, grabe. Nakita niyo po yung Lord's Prayer. Ano yung panalangin ng Panginoon? On earth as it is in heaven. Sabi ng Panginoong Yesus, Lord, sana kung ano yung nangyayari sa langit, nangyayari sa lupa. O tanungin ko kayo, what is the present situation of this earth right now? Di ba't ang daming kaguluhan, ang daming tragedy, ang daming siraan, ang daming hiwalayan, ang daming gera, ang daming krisis, ang daming poverty? Alam niyo ba kung bakit hindi pa nangyayari yung on earth as it is in heaven? Kasi ang church, para nananatili pa ring tulog, dormant. Kaya maging active tayo ngayon, especially in helping people, in sharing Jesus to the lost. Ano po? Si Alexander the Great, pagka mangungungkar yan ng isang lugar, ang gagawin niya, ipapadala niya yung church niya. Yung church niya, it composes of siguro mga 5 tao. Pero itong 5 taong ito, pangdiinan ni Alexander the Great. Mga sundalo ito magagaling. So kung i-infiltrate niya yung isang kingdom, ang gagawin niya, utusan niya yung church. Yung 5 taong ito, papasok doon sa kingdom, palihim na tatalunin yung mga guards, yung mga fighters, yung mga best fighters na itong kingdom na ito. At kapag natalo na nung 5 tao ni Alexander the Great, itong mga malalakas na bantay na ito, gagawin nung kanyang eklesiya, yung kanyang church, aakyat doon sa tori ng kingdom, iwawagayway yung bandera ni Alexander the Great. Ibig sabihin, ang church ganyan din. We will infiltrate this fallen world. We will influence them of Christ-likeness. And then kapag pwede nang i-harvest, pwede nating itaas yung watawat ni Jesus Christ. Lord, pwede mo nang kunin, Lord, yung earth. Alam niyo kung minsan bakit hindi pa talaga bumabalik si Lord? Kasi nga dami pa rin taong wala kay Lord eh. Ibig sabihin, God is giving us time to do our assignment. Tama po ba? Tama po ba? No. Ang tanging makakasolusyon lamang sa problema ng sanlibutan na ngayon, hindi yung UN, hindi yung ICC na yan, hindi yung gobyerno, si Jesus Christ.
Kaya lang ang problema, hindi pa babalik si Jesus Christ. Kasi wala pa yung sign eh. Ano yung sign para babalik si Lord? Ma-preach, dumami yung tumanggap sa Kanya para siya'y babalik. So gawin po natin yung ating purpose right now. Okay, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Magkaroon po tayo ng prayer ministry. Sige po, tayo po yumuko, tayo po manalangin. Father, thank you so much for once again, O Lord, nakaabot po, Lord, ng 42 years ang inyong church dito sa Gente. Thank you, Lord, for being part of it. Nagpapasalamat po ako, and I am proud, O Lord, that I've been part of your body in this fallen world, Panginoon. Father, pinagpe-pray ko rin, Lord, ang church na ito. Salamat dahil nakaabot kami, Lord, ng 42 years. Lord, ang dami dito, Panginoon, sa kapatid kong narito, Panginoon, ang naka-experience, Father, ng kapighatian, ng frustrations, naka-experience nila, Lord, ng kaligayahan sa church, Panginoon. Pero Father, nagpapasalamat po ako kasi, Lord, 42 years, Lord, yung nalagpasan namin, Panginoon. For 42 years, magkakasama kaming umiiyak, magkakasama kaming lumulod na nagpe-pray ng pagbabago, magkakasama kaming pinagpe-pray ang bawat isa, magkasama kaming, alam niyo, Lord, yung nag-encourage to one another na tuloy lang. And salamat, Father, dahil for 42 years, here we are, Panginoon, standing strong, Panginoon. Father, I pray for more spiritual strength sa mga kapatid ko, Lord. Although ang hirap ng buhay at madali na lang kaming gumive up, pero Lord, nandito kami, Father. Nandito kami, Panginoon. Lord, help us to finish this race. Help us, O Lord, to fulfill our assignment in you, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, that until the day we die, Father, we will serve you, we will love you, we will share you, Panginoon. Panginoon, pinagpe-pray ko rin, Lord, kung may mga kapatid man ako ngayon right now, yung pagod na sa faith, nangihina na, yung nandun na sa point ng hindi na naniniwala, Father, I pray for revival. I pray for fire sa kanilang puso na magbalik, Panginoon, yung first love nila, yung first love nila sa inyo, yung dating init ng paglilingkod, yung init ng pananampalataya, na Lord, ma-revive kami, Father. Salamat, O Lord. Lord, kailangan ma-revive kami, magising kami, Panginoon, nang sa ngayon, Father, magawa namin yung aming assignment sa inyo. Lord, I pray that you will open our eyes to see the things that makes your heart cry, Panginoon. Nawa, Lord, maiyak kami, Panginoon, sa mga nakikita namin sa sanlibutan. Malungkot kami, Panginoon, sa mga taong nagkakaroon, Lord, ng kapigatian din sa buhay. Nawa, Lord, malungkot kami sa mga kabataang nasisira ang buhay. Nawa, Lord, malungkot kami, Father, sa mga families, Lord, sa mga tao, Lord, na araw-araw is under influence by the devil. Oh, help us, O Lord, to love them. Help us, O Lord, na maipakilala po kayo sa kanila, Panginoon. Lord, empower us, O Lord. Nang sa gayon, Father, magawa po namin, Panginoon, ang aming assignment sa inyo. Salamat, O Lord. Salamat. Lord, right now, we are accepting, O Lord, your encouragement and your empowerment and your inspiration into our lives. Thank you, Panginoon. Thank you. Salamat po. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay patuloy na tumayo para sa